Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay, banal at napakamakapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo mga kapatid. Atin pong awitin ang bilang 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwina ay ating ganapin. Tumulat kay Jesus, nagbakis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Si Jesus gumawa at nagpakababa na hindi hininang ang pagkadakila na ganyong alipin na tulad sa dukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga
pong patuloy na purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos na ating Panginoong Hesu Kristo. Awitin po naman natin ang numero 13, mga kapatid. Gumising kang natutulog, mabangon sa mga patay, liliwanagan ka niya, kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y siya sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipulin. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, malililigtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday namamalas, sa matay nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagaganap. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Ipagpatuloy po natin ang pagluwalhati sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 46 po naman, mga kapatid. Huwag tayong Mga balisa sa ating nakikita, ang lahat
banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawe tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng bawat bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa loob ng ating sariling tahanan, sa ating mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga po kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Lagi po nating isa sa isip, ang pag-ibig, ang pagliligtas ay kailangang magpasimula sa loob ng atin mga tahanan. Charity begins at home. Tulad po ng sinabi ng Panginoong Hesu Kristo, hindi ako naparito kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Ang unang hinanap po ng ating Panginoong Hesu Kristo ang kanyang tunay na mga anak na mga Israelita. At nang sila nga po ay mga sumpungan na ng Panginoong Jesus at nakompleto na sila sa bilang, sa Apokalipsis 7:4, nakita ko ang bilang ng mga natatakan sa angkan o sa bahay ni Israel, 144,000, 144,000, 12 angkan, sa bawat isang angkan ay 12,000. Kaya 144,000 ang natatakan. At ang naitatakpo ng Panginoong Hesu Kristo wala pong iba kung hindi ang kanyang sariling pangalan at ang pangalan ng Amang Diyos, na kung liliwanagin lamang, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Apokalipsis po 14:1, at nang matagpuan na ang lahat ng mga nawawalang tupa ng Panginoong Hesu Kristo, kanya na pong tinawag si Apostol Pablo upang isugo naman sa kahintilan. Kaya nga po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nakaabot sa atin hanggang sa Pilipinas sa pamamagitan nga po ni Apostol Pablo, na siya ang kahuli-hulihang isinugo ng Diyos, inihalal ng mukhaan at pinadala sa lupain ng mga hentil sa labas ng bansa ng Israel.
Hanggang ngayon po sa huling araw nating ito, 2013, si Pablo pa rin po ang nagdadala sa atin ng kanyang mabuting balita o ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman po sa Huwebes ng gabing ito, ngayon po ay Agosto 29 na po, inaanyayahan po tayo ng Panginoong Hesus. Ipagpatuloy po natin ang ganitong mga gawang kabanalan na sa pamamagitan lamang po nito kung tayo'y magtitiis at mamamatay tayo sa ganitong mga gawa o abutan man tayo ng ikalawang pagparito, tayo po ay makatitiyak na pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. San Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas sila lamang ang mga liligtas, ang wika ng Panginoong Hesukristo. Sa Huwebes po ng gabing ito ay italaga na natin ang ating mga puso, isipan. Kalimutan po muna natin ang lahat ng mga bagay sa lupa at ating isapuso't isipan ang lahat ng mga bagay na nasa itaas. Sa makatwidbaga ang ating paglilingkod espiritual sa ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At tulad po ng ating kinagagawian, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, ay ating ititiklop ang ating mga tuhod. Tayo po ay magpapailang lang ng bunga ng ating mga labi, magpapasalamat tayo, at hihingi tayo sa Kanya ng patnubay, upang sa Huwebes po ng gabing ito, tayo po ay muli niyang pangunahan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, hamang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibika sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa banal at dakilang pangalan mo pong Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan ang bawat isa sa amin sa silong po ng aming mga dampang tahanan, na kahit na po kami ay nag-iisa, dadalawa, tatlo, o kami ang pinakamaliliit sa bilang ng iyong mga anak, hindi po namin ikinahihiya ang iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus. Itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, nangangayupapa sa iyong napakamalinis at makapangyarihang pangalang Kristo Jesus. Tanggapin mo po muli, Ama, ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa maraming mga araw, wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at titingkad sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Panginoon, nalalaman mo po kung papaanong aming ginugol ang mga araw na ipinautang mo po sa amin
At nalalaman po namin hanggang ngayon, walang sino mang sa aming nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Mga abang tao kami, Ama. Kung kami po ay nangagkukulang at nangagkakasala pa rin sa iyo, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong walang kabuluhang mga nilalang. Alang-alang po sa kabanala ng Huwebes po ng gabing ito, na aming sinasampalataya ng ikaw po ang muling magtuturo sa amin, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Wala po kaming hinihiling sa iyo, Panginoon. Kung hindi ang patuloy mo nawang dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya, patuloy mo po sanang kami laging pagtitiisan, natuturuan mo po kami ng iyong mga banal na aral. At sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, isang bagay lang ang hinihiling namin, panatilihin mo po sana kaming nakapaninirahan sa loob ng iyong bahay, sa iyong banal na iglesia, at dito po'y patuloy naming masilayan, mapapurihan kat maluwalhati namin ang kabanal-banalan mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Panginoon namin Diyos, idinadalangin din po namin, patuloy mo po sanang hihipuin, palalakasin, pagagalingin ang iyong mga hamak na mga lingkod. Lalo na nga po ang iyong alipin na patuloy nang tumatanda, nanghihina at nabibilang na rin ang kanyang mga araw. Palakasin mo rin po sana si kapatid na Rosita, gayon din po si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion at Florito, si Robert, si Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna, si kapatid na Avelino at si kapatid na Expectacion Valencia. At huwag mo rin sanang pababayaan ang lahat po ng aming mga anak, mga manugang at mga apo, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Mahabag ka po kay JC, kay BJ, kay JR at John Matthew, kay Paul Noren at Sarah, kay Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Idinadalangin din namin sa iyo si kapatid na Prospero Gonzales Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, gayon din po si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Jacob Gonzales, at kahahabagan mo rin po't hindi mo pababayaan si Shannon, si Ana Lira, at tutulungan mo po si kapatid na Bayan Guanson, doon po sa kanyang malayong kinaroroonan sa Canada, at mahahabag ka rin, Ama naming Diyos. Tutulungan mo po si Lolita Bonggay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe at si Ador Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, higit na nga po si Rosemary Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales, na sila po'y nangingibang bansa at mga bayan upang humana po ng kanilang kakainin sa araw-araw. Maawat mahabag ka sa kanilang lahat, Panginoon. Napakalayo namin sa kanila. Hindi namin nalalaman kung paano sila tutulungan sa gitna ng kanilang mga kagipitan at pangangailangan. Isang bagay lamang ang aming sinasampalatayanan, na sila man po ay iyong isasama sa iyong pagpapala, sa iyong banal na basbas at bendisyon, na sila po'y iingatan mo, ilalayo mo rin po sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Ama naming Diyos, sa mga kamay mo rin po, ipinagtatagubili namin ang bawat tahanan ng bawat isa sa amin, maging ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Hindi mo rin po, Panginoon, ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan,
sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga kapitbahay. Ama, sana'y patuloy mo pong pagalingin ang marami sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kapatiran, na inaalipin po ng mga karamdaman. Pangunahin na nga po ang aming Ate Aureng. Salamat po sa patuloy mong pagpapalakas at pagpapagaling sa kanya. Gayon din po kay kapatid na Age, na manugang ni kapatid na Prospero. Ama, dumadalangin kami. Sumasampalataya sa Huwebes ng gabing ito, ikaw po muli ang magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo lamang ang bibig ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Gamitin mo nawang isang mabuting kasangkapan sa lalong ikalalawak pa ng iyong katotohanan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Lahat po ng ito, idinadalangin namin, sinasampalatayanan, na iyo pong ibinabasbas, ibinibendisyon sa aming lahat, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon ay atin na pong ihanda ang ating mga kaluluwa, higit na nga po ang ating mga pakikinig at ang ating mga banal na kasulatan o ang ating mga Biblia, sapagkat tayo po ay dumadako na sa lalong pinakamahalagang bahagi ng ating mga pagsamba sa Diyos. Inuulit ko pong muli sa lahat ng nakikinig, ang pagsamba po sa Diyos hindi po yung mga ritual, hindi po yung mga kandi-kandila, hindi po yung rosaryo, hindi po yung pagpapaganda ng tinatawag na wika nga bahay dalanginan o mga magarbo na mga borloloy tulad ng mga dekorasyon ng mga ginto at pilak at mga larawan ng mga santo o mga patay na tao. Ang tunay po na pagsamba, tulad po ng ating malimit na mapakinggan, ang pakikinig ay higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Ito po ay ating mababasa sa unang aklat po ni Propeta Samuel sa kanyang kapitulo 15 at versikulo 22. Yon pong mga handog na susunugin, yung mga ritual noong araw, yaon po ay para lamang doon sa bansa ng Israel, sa matandang tipan. Nang dumating na po ang ating Panginoong Hesukristo, natapos na po yung paghahandog ng mga kordero, sapagkat inihandog na nga po niya yung kanyang sariling katawan sa bundok ng Kalbaryo. Kaya wala na po yung mga ritual na yan, yung mga kandi-kandila, yung mga katakot-takot na mga kung ano-anong pamamaraan ng pagsamba ika sa Diyos. Ang pakikinig at ang pagsunod sa mga napapakinggan, ito po ang ating pagsamba sa huling araw. Kaya nga po, hindi na rin isusulat ng Diyos sa mga tapyas ng bato ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos, kung hindi po sa tapyas ng ating mga puso, sa pamamagitan nga po ng pakikinig. Romanos 10:17. Sa pamamagitan ng pakikinig ay dumarating ang pananampalataya, at ang pananampalatayanan po natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Huwebes po ng gabing ito, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan, at ang ibig po ng Panginoong Hesus na unawain nating mainam ay ang Ecclesiastes sa kanyang kapitulo 1 at versikulo 2. Babasahin ko po upang ating maliwanagan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan
sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Dito po, merong ipinakikilala yung nagsasalita na mga ngaral. Lahat. Pag sinasabi pong lahat, superlative yan. Lahat ng bagay, lahat ay walang kabuluhan. Kasama na nga po riyan ang ginto, ang pilak, ang lahat ng mamahaling mga bato sa lupa, lahat ng mga bagay na pinakahahangad ng mga tao, yung mga kayamanan, yung mga pagpapakaligaya, kaligayahan sa lupa, mga tagapakinig, lahat po, kasama diyan, lahat ng bagay, walang kabuluhan. Kaya nga upang ito ay ating maliwanagan, bakit nga po baga naman lahat ng bagay ay walang kabuluhan? Samantalang tulad po ng ginto, ng pilak, yan ay nagpapaganda sa tao. Yan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Yang ginto, pilak, salapi, yan nagbibigay ng kapangyarihan sa tao para sila ay kilalanin, igalang ng mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. At kilalanin sila na mga mayayaman o mga nangakaangat sa lupa. Pero bakit niya sinasabi lahat ng bagay ay walang kabuluhan? Itanong po muna natin kung sino itong nagsasalita na mangangaral sa Ecclesiastes. Buksan po natin ang Ecclesiastes 1:1. Ang mga salita ng mangangaral, ayan po, yung nagsalita sa ating paksa. Sino ba ito? Anak ni David. Sa makatwid, merong tinutukoy na David. Anak daw siya ni David. Sino ba si David? Hari sa Jerusalem. Ayan. Dito, napakaliwanag po. Ibig kong unawain natin, si Solomon, anak ni Haring David. Si Haring David ang siyang ikalawang hari ng bansa ng Israel. Ang unang hari, si Haring Saul. Nalalaman natin, si Saul ay lumiko ng landas. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, doon sa mga kaaway at siya'y pinugutan ng ulo, pati ang kanyang mga anak. Kung natatandaan ninyo ang ating mga aralin. At ang inihalili nga po, itong si David na pumatay kay Goliath na noon ay malaking tao. At nang ito nga pong si David, matanda na at lilipas na sa pagkahari, ay inihalili, makinig po tayong mabuti, inihalili ng Diyos ang anak ni David na si Solomon. Ibig ko pong malaman natin, ang Diyos ang naglalagay ng mga hari sa kanyang bayan. Hindi po kamukha ng nangyayari ngayon sa huling araw na ito, yung mga nagsasabing iglesia daw ni Kristo, iglesia daw ng Diyos, iglesia ni ganon at ni ganito. Pag namamatay yung kanilang mga obispo, ang inihalili yung mga anak nila o yung mga kumpare nila o yung mga kakonsyaba nila. Kaya po magulo ang mga iglesia ngayon, sapagkat hindi na po pinaghaharian ng Diyos. At yung mga taong umuupo sa katungkulan ng Panginoong Jesucristo bilang tanging obispo, puro mga taong ang wika ng santong sulat, hindi nila kayo ipinagmamalasakit. Kung hindi, ang kanilang sariling mga tiyan. Ayon po kay Apostol Pablo, basahin po ninyo sa Romanos 16:18. Kaya sila, sa halip na pakainin ang mga tupa ng Diyos, ang sarili nila ang pinasasabsab nila. Basahin po ninyo sa Ezekiel Kapitulo 34 at versikulo 2. At kinakain pa nila ang mga tinatawag na taba ng mga tupa ng Diyos. Sa makatwid dito ang kinukuha natin, si Solomon ay inihalili ng Diyos pagkatapos na maging hari si David.
inihalili ng Diyos bilang ikatatlong hari sa Israel. Nang si Haring David ay matanda na at mamamatay na, yayao na. Tinan po natin ang unang hari, 3:9. Pakinggan po natin. Ang wika ni Solomon sa Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpaparanas o ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga lingkod sa loob ng kanyang bansa o ng bayan ng Israel. Mga tagapakinig po namin, nung panahon ng matandang tipan, ang mga Israelita, ito ang tinatawag na iglesia sa ilang. Sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 7 at versikulo 38. Ito nga po yung naglakbay sa disyerto, kaya tinatawag na ilang. At kapag sinasabing iglesia sa ilang, katawan ng Diyos. At ang Diyos ang naghahari sa kanila. Ang Diyos ang pumapatnubay, ang nagmamando sa kanila noong araw, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano ba ang hiniling ng lalaking si Solomon nang siya po ay ihahalal ng Diyos bilang kahalili ng kanyang ama na si David? Unang Hari 3:9, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Solomon ang alin? Ang karunungan o ang kaalaman. Hindi po siya humiling, nabigyan din siya ng mga kayamanan, ng mahabang buhay, at ibigay sa kanyang kamay ang kanyang mga kaaway. Kaya naman, nang ito ay marinig ng Panginoon Diyos, nalugod ang Diyos. Sapagkat ang wika ng Panginoon Diyos ibang klase itong batang si Solomon na hindi ito humingi ng kayamanan, hindi humingi ng karangalan. Gayunman, ang wika ng Diyos sa 3:11, unang hari, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, hindi mo hiningi ang kayamanan o hiningi man ang buhay ng iyong mga kaaway, at hiningi mo sa iyo katalinuhan upang kumilala ng kahatulan, narito aking ginawa ang iyong salita. Aking bibigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang magiging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. 3:12 ng unang hari. Sa makatwid, sa halip na humiling ng mga materyang bagay ang lalaking si Solomon, ang hiniling niya, Panginoon, bigyan mo ako ng isang pantas na puso, matalinong puso. At ito'y nakalugod sa Panginoon. Hindi kamukha ng naririnig nating mga panalangin ng mga tao sa huling araw na ito. Bigyan mo po kami ng aming kakainin, ikabubuhay, bigyan mo po kami ng kung ano-anong mga bagay sa lupa. At nakikita nga natin ang mga nangangaral dyan sa Luneta Tatawagin nila ang mga membro nila sa Luneta, pakatapos bebentahan nila ng mga panyo at ng mga tinatawag na mga payong, at sasabihin ng kanilang leader pag ako ay nanalangin at sumigaw ng hallelujah, amen, yung mga isinulat ninyo, nakahilingan ninyo sa ating Panginoong Brother Jesse, yan, no? Yan po, yan talaga nangyayari yan. Nakikita namin sa TFC channel yan, ilagay na ninyo sa ilalim sa payong at ibaliktad ninyo ang payong patalikod sa paharap sa langit. Yan, sinasabi talaga yan. Mga kapatid, lahat ng hiniling ninyo, bagong kotse, magandang asawa, mansion, kung ano-ano, isipin ninyo, tinanggap na ninyo. Hindi ba yan nakikita natin sa pag-aaral natin ang isang anak ng Diyos, mga kapatid, na katulad po ni Haring Solomon. Hindi po siya humiling ng kung ano-anong mga materyang mga bagay. Hindi kamukha ng mga iglesia at mga relihiyon ngayon.
na kung humingi sa Panginoong Jesucristo, inuutusan. At ang hinihiling ay puro mga bagay na material ng lupa. Sa mga tweet dito, nakalugod sa Panginoon Diyos ang haring si Solomon. Bakit nga po baga naman isinasaad ng ating paksa ayon nga dito sa pantas na haring Solomon na binigyan nga ng Diyos ng katalinuhan at wala daw magiging katulad niya sa lupa sa katalinuhan? Bakit nga sinabi ng pantas na lalaking si Solomon, lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan? Mga kapatid, paano dumating sa kanya itong kanyang, sabihin na natin, kanyang opinion? No? Makinig kayong mabuti. Ang sinasabi rito ng ating paksa, ang nagsasalita, yung pantas na lalaki na ang pangalan ay Solomon, na ikatatlong hari ng Israel, na para sa kanya, makinig kayo, ito'y opinion ni Solomon. At ito'y salita ng Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Papaano dumating kay Solomon ang kanyang opinion na ito o ang kanyang wika nga sariling pagpapaliwanag na ito? 1:14 ng Ecclesiastes. Aking nakita ang lahat na gawa. Aking nakita ang lahat na gawa na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Ayan. Nakita ko ang lahat ng mga gawa. Pag sinasabing lahat, lahat ng bagay kasama na riyan. Naging karanasan niya. Ang ibig lang ipakilala at kanyang masasabi, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. 2:1, ituloy natin, ng Ecclesiastes din. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon. Ayan. Susubukan kita na may kasayahan, kaya't magsawa ka sa kalayawan. At narito, ito man ay walang kabuluhan. Bakit nga po sinasabi ni Solomon, ang lahat ng bagay na uuwi sa wala at walang kabuluhan? Bakit? Naranasan niya. Talagang yung kanyang puso, pinag-utusan niya yung kanyang kaluluwa, magsawa ka sa kalayawan. Wala rin palang kabuluhan, nagsawa. Totoo ba yan? Ituloy natin 2:4 at ano-ano ang kanyang pinagsawaan. 2:4, gumawa ako sa ganang akin ng mga malalaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan, at aking tinamnan ng mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Putulin ko po muna. Sa ngayon po sa kasaysayan ng buhay ni Solomon, talagang nang siya po ay hari, wala pong makakahigit sa kagandahan ng kanyang palasyo, ng kanyang templo, ng kanyang halamanan, ng kanyang patubigan. Mga kapatid at mga magulang, maliban sa lahat ng kanyang ginawa, napakaganda ng kanyang kaharian at siya'y dinadayo ng malalayong mga bansa para makita lang ang kahanga-hanga na kanyang mga ginawa sa kanyang kapaligiran. Kaya ang wika ni Propeta Solomon, ni Haring Solomon, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito. Ituloy pa natin sa 2:6 po naman ng Ecclesiastes. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig. Ayan. Pati yung tinatawag na water reservoir. Anong pamapanama ng mga dam ngayon at ng mga imbakan ng tubig ng kapanahunan ni Haring Solomon? Upang dumilig ng gubat na pagtatamna ng mga punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. 2:7, Ecclesiastes. Bumili rin siya ng maraming alila, aliping lalaki at babae. Nagkaroon ako ng aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng malaking pag-aari na mga bakahan at mga kawan ng higit kaysa lahat na mga hari na nauna sa akin sa Jerusalem. 2:8, nagtipon din ako sa ganang akin. Ito ang pinakamaganda. Nagtipon din ako sa akin ng pila, ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan
nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaking mang-aawit. Ayan, meron pa siyang sariling banda ng musiko na umaawit sa akin at mga babaeng mang-aawit at ng mga kalayawan. Ayan, ng mga anak ng tao. Wala nang wika nga labis o makakaabot sa kalayawan na inabot ni Haring Solomon. Isipin mo hari ka. Nag-ipon din ako ng mga ginto, ng mga pila. Namili ako ng mga alila. Mga babae at mga lalaki nagsisilbi sa akin. Meron din akong mga mang-aawit. Meron din akong mga tinatawag na mga musiko, orkestra. Ay wala talagang hihigit sa kalayawan na naranasan nitong lalaking si Solomon. At ang mga sari-saring instrumento ng musiko, iyan ay totoong marami. Kung nung panahon noon mga magulang tulad ng panahon ngayon, tinitiyak ko sa inyo, meron din siyang mga karaoke, meron din siyang pinakamamahaling instrumento ng mga gitara, ng mga violin, at lahat ng maiisip mo na mga mamahaling mga instrumentong pampaligaya ng iyong kaluluwa, mga kapatid, o ng iyong pakikinig bilang isang tao. Kaya nga, walang hihigit sa mga kaligayahan na naranasan ni Haring Solomon. Ang lahat ng ito'y naranasan niya. 2:9, sa gayoy naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat na mga hari na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, mga kapatid. At anumang ninasa ng aking mga mata, 2:10, hindi ko ipinagkait, hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayay minasdan ko ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, ang gawain ng aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nangauuwi sa wala. Lahat ay walang pakinabang sa ilalim ng araw. Napakaganda. Walang taong makakahigit sa lahat ng kaligayahan, sa lahat ng wika nga maiisipan ng tao na kanyang magagawa upang magpakaligaya sa ibabaw ng lupa maliban dito kay Haring Solomon. Lahat ng bagay sinubukan niya. At tungkol naman sa mga babae, alam natin, ayon sa mga banal na kasulatan, meron siyang mga 800 babae na kanyang concubines. Mga kapatid, ano pang hahanapin ng isang lalaki? Di ba lahat ng bagay nasa kanya na? Napaka-talino na tao. At walang bagay na pinigil niya ang kanyang mata para hindi niya matamo o makuha. Lahat ng bagay nakuha niya. Pero ang wika ng lalaking si Solomon, ang lahat ng bagay, walang kabuluhan at nauuwi ang lahat ng bagay sa wala. Ngayon, ang ating paksa, mga magulang at mga kapatid, daibig ng Panginoon na liwanagin sa atin. Kung ang lahat ng mga bagay na nga uuwi sa wala at lahat ay walang kabuluhan, alin po baga lamang ang may kabuluhan sa silong ng langit o dito po sa ibabaw ng sanglibutan na siyang ating kinaroroonan? Yan po ay talagang napakagandang aralin na dapat na pag-aralan kumbaga maaari ng lahat ng mga tao. Sapagkat tignan po ninyo kung ano ang kasalukuyang nagaganap sa ating mga tao ngayon. Dahil nga po sa pagsagana ng mga paghihirap, ito na nga po ang binabanggit ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga naganap na, yung mga digmaan, lalo na nga po yung pagdating ng mga bulaang iglesia, bulaang Kristo,
na walang ginawa kung hindi magpasabsab sa mga tupa ng Diyos. Yung mga ubi-ubispo na yan, yung mga leader-leader ng mga relihiyon na yan, Vicarius Filii Dei daw, kahalili daw ng Diyos. Mga kapatid, sila daw ang hinuhula ang sugong anghel sa huling araw. Wala ka namang makitang magaling na aral sa mga tao na yan. Bakit nga makakakuha tayo ng magaling na aral dyan? Ang tunay namang obispo na hindi dapat palitan ang ating Panginoong Hesukristo. Sinisipa nila ang Panginoong Hesukristo. Inilalagay nila yung kanilang sarili para sa karangalan, kapurihan, at mga kayamanan. Mga kapatid at mga magulang, sana ibuksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Kaya nga po, sa tinatawag na sanhinga ng patuloy na paghihirap ng kabuhayan sa buong sanglibutan, yan ay isang napakalaking tukso sa lahat halos ng mga tao para wala nang atupagin kung hindi ang maghanap buhay, ang humanap ng salapi, iiwanan ang kani-kanilang pamilya, pupunta sa ibang bansa, at yan naman ay tunay na nangyayari. Mga iginagalang na tagapakinig O hindi ba, nandahil nga sa paghanap ng ikabubuhay, nasisira ang mga sangbahayan ng bawat pamilya sa balat ng lupa. Ano ang dahilan? Para nga po magkaroon ng ikabubuhay. Kung sinasabi nga ng mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng pantas na lalaki na si Solomon, ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Bakit pinag-aaksayahan natin ang panahon yang tinatawag na wika nga materyang bagay? Mga magulang at mga kapatid, ayon nga po sa Biblia, kung ang lahat ng mga bagay ay nangauuwi sa wala at lahat ay walang kabuluhan, alin nga po baga lamang ang may kabuluhan sa buhay na ito? Buksan po natin ang salita ng Panginoong Hesukristo sa aklat po ng Ebanghelistang si San Mateo 16:26. Sapagkat ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Ito po, ang nagsasalita ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po baga ang ating Panginoong Hesukristo? Ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao ang Panginoong Diyos? Mga kapatid, sa aklat po ng Samuel, 2 aklat, 14:14, sapagkat tayong mga tao ay mga mamatay na walang pagsala, at tulad ng tubig, na kung mabuhos sa lupa ay hindi na maibabalik. Ngunit ang Panginoon Diyos ay humanap ng paraan upang tayo ay huwag mamalaging tapon. Ang ibig sabihin, huwag mamalaging walang kabuluhan. Ang ibig sabihin, upang tayo na mga tao na parang tubig na kung matapon sa lupa, hinihitit ng lupa at wala nang pag-asa pa na mabuhay, ang Diyos ay humanap ng paraan para tayo huwag manatiling tapon. At ano nga ang hinanap na paraan ng Panginoon Diyos? Sa Filipos 2:5-10, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ito. Meron pong hinubad ang Diyos. Hinubad niya. Nino? Ng Panginoong Hesukristo.
ang kanyang pagkadyos. Hinubad, inalis muna yung kanyang kapangyarihan. At nang mahubad na ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, mga kapatid, at sapagkat nasumpungan sa kalagayang tao, anyong tao, naging masunurin. Hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman sa pangalan ni Kristo Jesus, 2:10 ng Efeso, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa, sa pangalan ni Kristo Jesus, luluhod ang lahat. Kung may iba pang Diyos sa langit, luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Wala nga pong iba pang Diyos Iisa ang Diyos. Kaya ito ang paraan na ginawa ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng tao nga po ay nauwi sa walang kabuluhan. Ang lahat ng mga tao ang inisip yung materyang bagay. Ang lahat ng mga tao ang inisip yung kapakinabangang pangsarili. Ang lahat ng mga tao ay nailigaw ng matandang ahas ng Diablo't Satanas. Inilayo sa paglilingkod sa Diyos ang mga tao. At ito po ay pinatunayan sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng hula na ngayon nagaganap sa atin sa huling araw sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ng kanyang isulat sa kanyang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. At sa Tito 1:4, sa makatwidbaga sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga salit-saling sabi ng mga tao. Kaya yan po, yung maliwanag na katotohanan. Sa makatwid mga magulang ang lahat ng mga tao. Parang tubig dahil sa kanilang katiwalian at mga kasalanan, wala sanang pag-asa. Hindi na makukuha mula sa pagkatapon sa lupa na kung liliwanagin lamang patay habang panahon hanggang kamatayan sa impyerno. Pero humanap ang Diyos ng paraan na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagkakatawan tao ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na kung tayo'y makinig sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, walang pinakamahalaga kung hindi ang tinatawag na buhay ng isang tao. Mga iginagalang na tagapakinig. Meron bang katunayan tayo na mababasa sa Biblia na talagang yung buhay o kaluluwa ng tao ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Sa San Lucas 12:19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, ito po yung talinghaga ng Panginoong Hesus tungkol sa isang mayaman, umani ng napakaraming ani, at hindi na magkasya sa kanyang bangan. At sinabi nga po ng lalaking ito, kaluluwa ko, mayaman ka na. Gagawa ako ng mas malaking bangan para magkasya ang mga bunga, ang mga inani ko. 12:19 Lucas, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka na. Kumain ka na, uminom ka na, matuwa ka na. Dadapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, ang mga bagay na inihanda mo ay mapapakanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, dadapwat hindi mayaman sa Diyos. Ayan. Sa makatwid, walang pinakamahalaga sa silong ng langit kung hindi ang alin, ang ating mga kaluluwa. Ang buhay
mga kapatid, ang ibig lang ipakilala. Itong buhay na ito, itong ating kaluluwa. Ang wika ng mga apostol, higit na mahalaga sa paningin ng Diyos kaysa ano pa mang mga bagay sa lupa. Mga kapatid, kaya nga sa pag-aaral po nating ito, ano ang napakaganda na ipinahahayag ng Panginoon para sa atin sa huling araw. Alam natin tayo napupuluputan, napapaligiran ng napakaraming mga tinatawag na suligi ng kapahamakan ng ating kaluluwa. Napakaraming tukso. Napakarami pong kapaligiran sa atin na yan ang humihikayat sa atin para tayo matangay ni Satanas at huwag tayong tumanggap ng buhay na walang hanggan. Una na nga po, yung pag-ibig sa salapi. Alam naman natin, ang pag-ibig sa salapi, wala ring kabuluhan. Bakit? Ugat ng lahat ng katampalasanan. Mga kapatid at mga magulang, totoo yan. Yung pag-ibig sa kapurihan at karangalan, ayan. Kalaban ninyo, magliligtas ng kaluluwa ninyo, yung kayo'y maging popular, yung kayo'y masabing obispo, yung kayo'y masabing ministro, yung kayo'y masabing guro. Ang dami ko nakikilalang mga pastor-pastor mini-ministro at saka yung obispo napaka lalaki ng ulo Una-una hindi naman kalooban ng Diyos na kayo'y magpatawag ng obispo, pastor o guro O hindi ba nasusulat? Huwag kayong magpatawag ng rabbi o ng guro. Ba't kayo nagpapatawag ng guro? Kayong mga iglesia. Hindi ba nasusulat sa banal na kasulatan? Iisa ang ating obispo. Ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, basahin ninyo unang Pedro 2:25. Sapagkat tayo gaya ng mga tupa na naliligaw, dadapwat ngayon ay nangagbabalik tayo sa pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. At ang ating Panginoong Jesucristo rin ang dapat nating kilalaning saserdote at apostol. 3:1 ng Ebreo. Huwag nating kalilimutan ang apostol at saserdote ng ating mga kaluluwa. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo naman mga tao sa huling araw sasabihin pa ninyong ako inihalal, sa akin daw ipinamana ng obispong namatay ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ba't sino ka magsasabi ng ganyan? Yung namatay na obispo mo, hindi mo dapat kilalanin yun sapagkat ang iglesia hindi pag-aari ng tao. Ang iglesia pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Tapos kung sinong tao yung obispong nang mamatay ako raw ang sa akin daw ipinamana ang posisyon. Masyado kayo, mga matatakaw kayo. Sa mga kapurihang pantao, materialistang mga tao kayo. Kaya ang wika ni Apostol ng ating paksa sa pamamagitan ni Haring Solomon, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kaya wag ninyong bigyan ng kabuluhan yung pagiging pastor obispo Cardinal arsobispo Monsenyor Vicarius Filii Dei Walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Ang lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Kaya nga, ano ang isang bagay na ibig ng Panginoon na iwanan sa atin sa Huwebes po ng gabing ito? Buksan po natin ang unang Timoteo 5:6. Ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan. Ayan. Alam ba ninyo yung salitang kalayawan? It's a broad term. Ito po ay isang malawak na salita. Ang nagpapakabuyo sa kalayawan. Hanggang ngayon, marami pa mga Pilipino hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng kalayawan. Ang kalayawan,
sabi ng marami, yung kaya kalayawan kapatid na Cirilo, yung masyadong magpakaligaya, magpakasarap. Totoo yun. Wala naman akong sinasabing hindi totoo yun. Pero higit sa lahat, hindi nalalaman ng maraming mga tao. Yung kalayawan, na kung liliwanagin lamang is the excess of everything normal. Yung kalabisan ng mga bagay, mga magulang, nakaraniwan at hindi na kailangan, yan po ay kasalanan. Ang pagpapakabuyo sa kasalanan, ang ibig lang ipakilala. Dadapwat ang nangagpapakabuyo sa kalayawan. Kasalanan, synonymous yun, no? Bagaman buhay, sila ay mga patay. Huwag nating ilagak ang sarili natin sa mga kasalanan, sa mga kalayawan, sa pag-ibig sa salapi, sa pag-ibig sa kapurihan at karangalan. Ang wika nga ng mga banal na kasulatan, natutuhan ko ang lihim, ang wika ni Apostol Pablo. Asahin po natin sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12. Marunong ako kung ako'y wala. Marunong ako kung ako'y meron. Marunong akong magpakasagana kung meron akong ikasasagana. Marunong din akong magdanas ng kahirapan kung ako'y wala. Natutuhan ko ang lihim. At sukat na sa akin na ako'y magkaroon ng damit na isasaplot sa aking katawan. At pagkain makakain sa araw-araw, sukat na. Nangyayari ngayon mga tao mga kapatid puro pagpapayaman puro kasakiman. Panginoon kung Diyos. Napakasama ng henerasyon sa huling araw na ito. Romanos 3:10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong, walang naghahanap kung saan naroon ang kapayapaan. Ito po ang ating natutuhan. Sa Huwebes po ng gabing ito ang lahat ng mga bagay, walang kabuluhan at nangauuwi sa wala. Isang bagay lang ang may kabuluhan. Ang ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating tinatawag na pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. At upang mapanatili natin ang buhay, ilagak natin ang ating mga puso at isip sa lahat ng bagay na nasa langit at huwag sa mga bagay ng lupa, sapagkat ang lahat ng bagay ng nasa lupa ay masisira, masusunog sa ikalawang pagparito, dadapwat. Ang mga bagay na nasa langit, ito'y tulad sa mga kayamanan, hindi na nakawin ng magnanakaw, hindi kakainin ng tanga. Ang mga kayamanan natin, ito, ang mga gawang kabanalan, ito ang magbibigay sa atin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito nawa ang ipagpala at ibasbas sa atin ng Diyos, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes po ng gabing ito, magmula ngayon at magpakailanman. Amen! Kapayapaan po ang sumatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.